Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik na naman para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambay mga kabayan. Samahan nyo po inyong lingkod. Mag-umpisa na po tayo mga tambay. Komentohan po natin mga tambay. Ito pong pinost. Ito pong pinost at nakita po natin sa social media. Ito pong pinost ni Chrisette Chu. Mga kabayan, ni si Chrisette Chu na isa pong vlogger ay napakaganda pong komentuhan. At ito po talaga ay may katotohanan mga kabayan. 100% na may katotohanan po. Dahil nakita naman po natin kung ano po pinagagawa ng tinatawag na Pangulo na gumagamit daw ng pulburon at coke ayon sa kanyang kapatid na Senadora. Mga kabayan, ito po, basahin po natin ang pinost po at pinag-uusapan po ni Chrisette Chu, mga kabayan. Ayon po sa kanya, ang pinakamasakit yung nagkakasakit, sakit ka kahit wala ka namang achievement sa trabaho. Sa bagay, totoo po. 100% totoo po yun. Wala po tayong nakitang malalaking achievement sa 3 taong mahigit na tinrabaho niya. Meron po ba? Napakalalaki po ng pinopondo po ng bansa. Trilyon-trilyon, hindi bababa sa 6 trilyon. At ang mga proyekto po ng DPWH sa kanyang panunungkulan ay wala po tayong nakitang malalaking programa, proyekto, hindi katulad kay dating Pangulong Duterte. Kahit po pandemya, napakaraming nagawa na big project. Samantalang ito, mga kabayan, nagkakasakit at nagsasakit-sakitan lang yata umano. At ngayon daw po ay nagtatrabaho na. Maayos na raw po, mga kabayan. Bigla pong lumakas si Bongit na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Mga kabayan, nakapakahirap nga naman. Ang pinakamasakit yung nagkakasakit. Sakit ka kahit wala ka namang achievement sa trabaho. Wala ka namang achievement sa trabaho mo Meron po ba? Meron naman. Meron naman kahit papaano, meron. Kaya lang, ang pinakamahirap, mga kabayan, hindi mo po nakita yung laki ng pinopondo po nila sa mga proyekto sa ating bansa na mahigit 3 taon. Hindi mo makita yung trilyon at daan-daang bilyon. Nasaan po ang kapalit nun? Ano po ang mga kapalit ng napakarami pong pera at inutang pa nila na tayo magbabayad? Napakaraming pera, mga kabayan. Pati PhilHealth nakuhanan nila. Pati ginto nakapagbenta sila. Hindi po ba? Pati po GSIS, SSS, PDIC at marami pang iba ay nakuhanan din nila umano. Pero wala tayong nakitang malalaking build na sinasabi nilang better more yung kanila. Nasaan yung better more? Kaya po itong sinasabi po ni Chrisette Chu ay 100% po na tama, mga kabayan. Kaya lang po ito nananatili at tuloy-tuloy na namamayagpag ang kanyang panunungkulan dahil po real talk. Tahimik po kasi at wala pong nakitang malalaking korupsyon at wala rin po nakikita na may bisyo umano na pulburon at coke ang Pangulo. Sino po ang wala nakita? Yung tagapagtanggol po natin. Real talk. Ang mga men in uniform generals ay naging bulag po yata, pipi at bingi umano sa mahigit 3 taong issue ng mga magnanakaw na politiko sa ating bansa at naging sindikato na po yata umano. Silang lahat kasama na rin yata ang mga general natin umano na nakinabang din yata sa issue ng korupsyon. Hindi po ba mga generals? Nagtatanong lang si Kamanong. Yan po mga kabayan, ang nakakalungkot. At yan po ang dinadanas po natin dahil po sa pagtitiwala po natin dito sa pamilya na ito na ibabangon po nila at lilinisin nila kanilang pamilya. Dahil nga po ang history ng kanilang pamilya ay po nalagay po sa kasaysayan sa buong mundo. Ang pagiging diktador, magnanakaw, korap, di po ba? At napakaraming natsugi umano sa panahon niya. Hindi po ba? Kaya nga po nagalit ang makakaliwang grupo.
Kaya nga po nagkaroon ng NPA dahil po sa history ng kanyang ama at isang damukal na mga pinagnanakaw history. Akala po natin ibabangon nila ang kanilang apelido, lilinisin nila at gagawin nilang mas maayos na ang paglilingkod nila sa gobyerno. Hindi pala. Naging history pa. Naging kasaysayan na naman, mga kabayan. Mas hinigitan pa ang korupsyon ng kanyang ama umano. History. Trilyon ang issue ng korupsyon nila. Mas hinigitan pa ang tatay ng anak, mga kababayan. At pati ang kanyang anak at asawa at pinsan ay sangkot din umano sa korupsyon ayon mismo kay Saldico, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang komento po natin dito po sa pahayag ni Crisette Chu, mga kababayan. Dito po sa nagsasakit o dito sa nagkakasakit o nagsasakit-sakitan umano. At ngayon po ay nagtatrabaho na raw po at magaling na itong hindot na ito umano, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang 100% na tama. Walang achievement na malalaki. Ang nangyari po sa atin, ang achievement nila ay opposite. Imbis na build better more, ay puro po pagnanakaw pa more para sa kanilang mga sarili. At ibinaon tayo sa utang at kahirapan. Di po ba? Dahil sa napakamamahal na bilihin at napakamamahal natin bayarin sa ating mga pang-araw-araw, mga kababayan. At namayagpag na naman po ang mga oligarkiya umano sa ating bansa. Tumaas ang krimen, tumaas po ang mga addictus, namayagpag ang mga pulburong lord, ang mga smuggler, mga makakaliwa. Yan po ang pinalakas nila, hindi po ang ekonomiya. Bagsak ang piso, walang ekonomiya, bagsak, walang pumapasok na malalaking investor dahil po sino ba naman ang papasok na mamumuhunan sa iyong bansa kung ganitong klase ang paglilingkod? Dahil lahat po sila ay magnanakaw. Papasukan ka ba ng negosyo kung ang issue po ay puro pagnanakaw? Red tape? Hindi po ba? Kaya mabuhay ka, Crisette. Totoo ang iyong mga sinabi, ang iyong pahayag dito po sa NTMPH ni Crisette Chu. Mabuhay ka. Siyempre, ingat-ingat ka, Crisette. Crisette Chu, mag-iingat ka. Dahil alam naman natin, ang gobyerno ngayon ay napakadali pong magkaso pagka po napuruhan ka. Easy lang po sa kanila na magkaso ng libel. At libel cases agad. Mga kabayan, pagka minalas-malas ka pa, mga kabayan, ay mas marami ka pang kaso na ibibigay sila sa iyo. Hindi po ba? At lalong-lalong sasabihin pa ay fake news ang iyong pahayag, mga kababayan. Ganyan po katindi sila. Kakasuhan ka na at sasabihan ka pang fake news lahat ang iyong paniniwala. Unbelievable. May hangganan naman po lahat yan, mga kababayan. May hangganan lahat. Hindi po habang panahon ay nasa kapangyarihan po ang mga salot na yan umano. Thank you po mga kababayan. Sana gusto po natin tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Thank you po sa inyo. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya. Kay Eric Hershaw ng Canada, kay Tatay Nick ng Canada, Gay at Shena, kay Balance Vision TV, kay Annie Jo, ako si Pilam, Kingston ng Hong Kong, Eric Hershaw ng Canada, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po sa inyo. Ingat-ingat po kayo mga kabayan, lalong-lalo po sa inyo pong mga paggawa. At syempre po mga kabayan, yung ating mga dasal at panalangin, tuloy-tuloy lang po tayo, magsama-sama po tayo na ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte ay maingatan po sa kapahamakan. Tayong lahat po ay maingatan sa kapahamakan. At syempre po madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makabalik na po siya sa lalong mabilis. Ingat-ingat po mga tambay at God bless po sa inyo lahat. At tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye!